Rosalie, ano yung binanggit ni Japanese PM Kishida sa kanyang talumpati sa 19th Congress? Ray, Japan ang pinakamalaking donor sa Pilipinas at isa rin sa pinakamalaking investors. Nasa 600 billion yen o 223.9 billion pesos ang halaga ng public-private assistance ng Japan para sa Pilipinas hanggang March 2024. Sa talumpati nito sa isang special joint session ng 19th Congress, tiniyak ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio ang patuloy na suporta ng Japan sa economic at social development ng Pilipinas. Kabilang na ang assistance ng Japan sa kauna-unahang subway system ng Pilipinas. Proud ang Prime Minister na maging bahagi ang Japan sa proyektong ito. Isa pang pinirmahan ng Pilipinas at Japan ang Memorandum of Cooperation sa turismo. Dagdag pa nito kumpara sa mga nakalipas na panahon, mas maigting ngayon ang ugnayan ng Japan at Pilipinas. Binigyang diin din ng Japanese Premier ang foreign policy ng kanyang bansa na pagtibayin pa ang ugnayan nito sa Pilipinas at maging sa ASEAN. Muli ring iginiit ni Kishida ang commitment ng Japan upang mapanatili at mapatatag ang free at open international order batay sa rule of law. Nabanggit din ito ang commitment na paigtingin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa issue ng climate change, proteksyon sa maritime order at freedom of the sea. Alas 9 ng umaga na mag-convene ang House of Representatives para sa isang special session. Sa roll call sa House Plenary, 171 members ng House of Representatives ang tumugon dahilan upang maabot ang quorum ng Kamara. Kasunod nito, ipinasa ang resolusyon upang ipaalam sa Senado na nag-convene ng House of Representatives para sa unang special session nito. Gayun din ang resolusyon nag-iimbita kay Japanese Prime Minister Kishida na i-address ang Philippine Congress sa pamamagitan ng isang special joint session. May tuturing na mahalaga itong pagbisita ni PM Kishida sa Pilipinas at pagkukonvene ng 19th session ng Philippine Congress para sa kanya. Sa kasaysayan ng Pilipinas, 5 beses pa lang nagkaroon ng special session ng Philippine Congress para sa isang bumibisitang foreign head of state at pang-anim si PM Kishida batay kay House Secretary General Reginald Velasco. Si PM Kishida rin ang kauna-unahang Japanese Prime Minister na nagbigay ng talumpati sa Kongreso ng Pilipinas. Taos-puso namang nagpapasalamat si Japanese Premier Kishida sa mainit na pagtanggap ng Pilipinas sa kanyang delegasyon sa pagbisita dito sa bansa. Samantala, Ray, kanina rin sa special session ng Kamara dito ay inihain ang mosyon sa plenaryo na nai-transmit na sa Senado ang 2024 General Appropriations Bill o ang House Bill number 8980. Matatandaan natin na noong September 27, 2003 nang ipasa sa ikatlo at final reading ng Kamara ang 2024 General Appropriations Bill. Balik sa iyo, Ray. Kailan ba ang target na maisabatas itong ating budget para sa susunod na taon? Yes, Ray, within the year dapat ay ang target ng House of Representatives at ng Senate of the Philippines maipasa ang budget para maiwasan yung isang re-enacted budget o maulit yung budget na itinakda ng Kongreso para sa taong 2023. So aasahan natin na sa pagbabalik ng sesyon ay tatrabahuhin yan ng bicameral Conference Committee o ng pinagsamang pwersa ng Senado at ng House of Representatives. Magbabalik sesyon ang Kamara sa Lunes, November 6. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa Batasan Pambansa Complex.